So yun guys, welcome back sa channel natin. Napakatagal natin walang upload, no? Talagang bihira kasi tayo maglaro guys. Actually nagde-dailies lang ako, tapos out na, no? Talagang busy tayo. So naiiwan na nga tayo sa level ng mga kasabayan natin. Napakarami nang umiwan sa atin. So guys, kaya ako mag-upload ng video, meron pa rin kasi nagko-comment sa mga latest, sa mga dating video natin, ano? Shoutout dito kay Giancarlo Sapande 6637. Nag-comment siya guys, nagtatanong kasi siya, kung energy help ka, tapos mag-switch ka ng class talent to swiftness, may iwan ba yung buff? So napakaganda ng tanong niya. Actually ginawa ko na yan paulit-ulit. Kaya sagutin ko siya sa comment. Gusto ko ipakita sa inyo yung mangyayari. Okay? So, eto, naka energy help tayo ngayon. Okay? So, ayan ang ano natin. Pwede kasi tayo mag-swiftness, naka-unli switch tayo. No? So, okay. So, energy help. Ayan, buff tayo. Pakita natin yung character natin pag walang buff. So, inlay natin. So, ayan guys. Ang character natin pag walang buff, 14,993. Ang attack, 9225 ang dep. Okay, so, eto, buff tayo. Ayan, naging 17k yung attack natin, naging 10k yung dep. O, sa inyong buff na energy help. Okay, so sagutin natin yung tanong niya. Kaya ako ginawa ng video para makita niya guys, no? Kasi kung sasagutin ko lang siya sa comment, baka maguluhan pa siya eh. Okay, so bago pala natin sagutin, shoutout din natin to si Noel de los Santos, no? Vampire Guild S529 pre, shoutout sa inyo lahat dyan sa S529. Salamat sa pag-comment. Alam ko maraming mumu dyan sa ano nyo, no? Dyan sa server nyo. So shoutout sa inyo dyan. So guys, balikan natin yung tanong niya. Okay? Ito, mag-switch tayo sa swiftness. Kita nyo ha, nakabuff tayo ng greater defense sa greater damage. Okay, so tingnan natin kung ano mangyayari. Enable natin. Ayan, guys, yun yung nangyari. Diba, hindi ko muna pinapakita, pero tingnan yung attack ko, naging 17,929. Okay, pero yung depth natin, 9966. So, makikita natin sa baba, no, kung ano nangyari. So, ayun, guys, ayan, no. Greater damage na iwan. Okay, so yung buff. Kaya yung buff natin naging 929. Bakit naging 929 yung attack natin? Kasi yung swiftness kasi merong class talent na max attack. So yan yung nadagdag. Okay? So papaliwanag rin natin kung okay ba siya o hindi. Okay, so yung depth natin 999 ay 9914. So ano nangyari? Naiwan ba yung depth? Ayan guys, so ayan din yung greater defense. So naiwan siya. Okay? Minsan guys, ang nangyayari, hindi ko alam kung bakit, paiba-iba siya. Minsan ang naiiwan isang buff lang. Okay? Minsan ang nangyayari, ang buff lang na naiiwan is greater attack. Minsan naman ang attack na naiiwan is greater damage. Hindi ko alam kung bakit. So yun ang actually isa sa mga malaking katanungan. Okay? So, i-ano pa natin ng boss, no? So, anong mangyayari? Guys, kahit na maiwan yung buff nyo, kung energy health pa yun, bawa na, dagdagan ng 900, hindi pa rin siya ganun ka-effective. Promise. Talagang yung energy health talaga siguro ginawa for PBE. Okay? So, kita nyo naman, yung energy health natin, guys, kayang tangkihin nito yung RB. Ang problema, napakabagal niyang pumatay ng RB. Okay? Pero kaya niyang suluhin sa self-buff niya. Hindi kagaya ng AG-Elf, mataas yung damage output niya, pero hindi kayang solohin ng AG-Elf na may self-buff yung RB. Okay? So, yun yung napansin ko. Kasi pag AG-Elf ka, actually hindi ko pa kasi na-try na level 7 yung depth buff eh. Siguro kung naka-depth buff ba kaya. Pero madalas, namamatay yung AG-Elf sa 660 na boss. Or siguro hindi lang ganun kataas yung depth natin kasi hindi naman tayo naka FO dun sa AG-Elf gear natin. Pero iba pa rin talaga yung energy elf. Okay, yung energy elf kasi kayang-kaya niyang tangkihin yung RB talaga. Mabagal lang. Okay, so gaya nung nakarang review natin, yung energy elf talaga, more on PBE, tapos support talaga siya sa 3v3. Maganda kasing energy elf pag malakas yung kampi mo sa 3v3, bawa heater, mage, summoner, ganyan. Maganda yung energy elf sa first class lalo.
Kasi sa first class, meron ka pang first class ba? Meron kang first class. Sa first class, meron kang blessing. So pag pindot mo ng blessing, boost yung mga power up talaga kayo, madalas nananalo sa first class, lalo na kung medyo spender yung kampi mo. Pero pag yung kampi mo BK na hindi spender tsaka DL, napansin ko parang hindi rin effective yung EE. Dapat talaga ang kapartner mo sa 3v3 mage talaga, kasi talagang tumutunaw. Okay, so yun yung napansin ko sa kaka 3v3 ko na energy help. Tsaka sa WoG, no, napakaganda ng energy help sa WoG kasi 10 kayang i-heal nito eh, no? Tapos yun nga, so maganda yung buff to, meron silang heal ka ng heal. Since hindi naman tayo ganun kadaling patayin, nakaka-atras tayo, nag-advent of skill. Tapos pwedeng phantom, pwede tayong heal sa kampe. So yun yung pinakasilbi niya. Pero kung sa total enjoyment, kung more on PK player ka, hindi mo siya may enjoy guys. GG ka sa PK. Baka talunin ka pa ng mga hindi spender. Basta kompleto yung attack flow. Baka matunaw ka pa, no? So sa mga nagbabalak na mag-ii dyan, advice ko hindi talaga siya for PvP. Okay, hindi siya pang PK. For support talaga and PvE. Yan. Kung PvE player ka, tulad ko na ginagawa ko, pipindutin ko lang yung RB. Hindi na ako, alam mo yun, hindi ka na maghanap ng buffer, tapos alam mo hindi mo mamatay. So, ganun kaganda, no? Yung energy health. So, yun lang dyan, Carlos, no? Na at least pinakita ko sa'yo. So, susubukan ko ulit, no? Ibabalik ko sa energy health, tapos isa pang try. Kasi minsan, guys, ang nangyayari, isang buff lang yung naiiwan. Minsan greater attack lang, minsan greater defense, minsan nga walang buff eh, no? So ganun siya nangyayari, hindi siya permanent. Kaya papakita ko sa inyo ulit balik tayo sa energy health, okay? So energy health tayo, enable natin. Okay, so energy health yan. So buff natin ng para di tayo mamatay dyan sa RB. So guys, energy health, paantayin nyo ulit ng 1 minute. Tingnan natin kung may iwan pa rin yung greater defense at greater damage. Kasi minsan talaga, ilang beses ko na kasi siyang ginawa, no? Minsan, isa lang yung naiiwan, isang buff lang. Okay, minsan isang buff lang yung naiiwan, either attack or depth. Minsan nga, wala eh. Pero ang pinaka-point ko rito, may maiwan man siya na buff, or wala, kung iniisip nyo na magiging malakas yung energy help nyo, na naka-swiftness, ako na nagsasabi guys, hindi siya ganun ka-effective. Okay? No, kay Giancarlos, hindi siya ganun ka-effective. Kahit na buff siya, kahit na buff yung energy help nyo. So hindi talaga siya for PvP. Yun lang ang masasabi ko. So for PvE talaga siya. Okay, so antayin lang natin 1 minute guys, no? So ano ba yan? 17:46 pag 47 guys. I-switch ulit natin. Tingnan natin kung ano may iwan. Kung may iwan pa rin ba yung dalawang buff na attack tsaka depth, or isa lang, kasi minsan guys isa eh. No, para lang makita nyo. So antayin nyo na pag nag 47. Total, minsan lang naman tayo gumawa ng video, sagarin na natin. So, di ba? Kita nyo guys, gaano katagal pumatay ng RB, hindi kagaya nung AG help, no? Tsaka guys, yung AG help ko, kapag nakabuff yung guys, nagiging 20k plus yung damage ko. Okay? Hindi katulad nitong energy help, nang baba talaga ng damage. Pag nakipag-PK kayo sa mga hindi man kasing lakas nyo, minsan natatalo pa kayo. Okay, so yan, naging 47 na siya. Switch natin ulit guys, no? To swiftness. Okay, so mag-swiftness tayo ulit. So tingnan natin kung anong may iwan, kung both buff ba may iwan pa rin o isa na lang o wala. Kasi minsan ganun guys, random talaga, promise. Ano ko enable ko ulit yung swiftness Ayun. Swiftness. Okay, swiftness na yan guys So nandun pa rin yung attack. So nandun pa rin yung depth. Hindi siya nawala. Kasi minsan guys, pag ang ginagawa ko, nawawala minsan isa lang ang naiiwan. So hindi ko nga, gaya ng sinasabi ko sa inyo, random siya. Hindi ko alam kung paano siya perfectly laging dalawa. So minsan ang nangyayari, attack lang yung naiiwan, or minsan depth lang, minsan nga wala. So ganon, para masagot lang yung katanungan ni Giancarlos, no? So may ganon yung mga possibility. Either dalawang buff naiiwan, minsan isang buff lang na naiiwan, greater damage, or minsan greater depth, or minsan naman walang naiiwan na buff. So hindi ko alam kung bug ba siya, or meron lang ritual na ginagawa kung paano magbabuff. So mostly ganon. Okay, so ganyan kasi pag swiftness kayo, syempre mawawala yung buff.
Pag binap ko kasi ito ng ba, inayos nyo yung skill. Okay? Nag-buff kayo ngayon ng greater damage, tsaka greater defense. Ilalagay ko guys ito. Lagay natin yung buff dito. Okay? So, cancel muna natin yung balik natin yung natin. Okay? So, balik natin siya. Deactivate natin yung natin. Ay, putek. Wait lang i-reset lang natin guys yung natin. I-reset natin yung ayan. Balik natin. Ba't ba nag-auto ba? Naka-auto kasi. Wait lang. Reset natin ulit. Okay. Ayan. So, ayan siya. Subukan natin mag-buff ngayon. So, yan yung attack niya, guys, 16. Pag naka swiftness, guys, swiftness to O, ayan, 16. Buff tayo. Okay, nagiging 17.9. Nagiging 9.914. So, ayan yung buff na tawag rito. Yan yung buff na swiftness. Okay? Mali. So, ayan yung buff na swiftness. So, ina natin yung buff niya ngayon. Palit ulit tayo ng EE. Okay, mag-energy ulit tayo. Antayin lang natin. Tingnan natin kung pwede na ba. Baka kadaldal natin pwede na pala. So guys, pinutin natin ulit yung energy health Ayan guys, ayan So yung attack natin pag energy health 14,993 lang. Okay, so buff tayo. So, ayan siya. So, ganun kalaki yung nawawala. Pag energy help yung gamit yung talent. Although, nadadagdagan siya ng 900 pag swiftness. Pero guys, ilang beses ko na siya sinubukan. Talagang hindi siya ganun ka-effective. Kahit na mag-swiftness kayo at energy help kayo, hindi siya ganun ka-effective. Hindi talaga siya pang PvP. So, yun lang, sinagot ko lang yung tanong ni Giancarlos, para lang makita niya. Kasi kung sa comment ko siya sasagutin, baka malito siya So again, hindi ko man napakita sa inyo na minsan isa lang yung buff. Kasi minsan talaga guys, kapag nag-switch ako ng swiftness, ang nagiging buff lang minsan is it's either greater damage or greater attack Ay, greater damage or greater defense. So for the last time, subukan natin. Sana magbago, Pero kasi ganun na nangyayari. So hindi ko alam kung may ritual ba siya na kailangan gawin. Pero kapag nag-swiftness tayo, minsan isang buff lang na naiiwan. So, hindi laging dalawa. So, tingnan natin. Enable natin. Ayan. So, yun. Guys, ayun tingnan nyo. Nawala pareho yung buff. Kita nyo? Nawala pareho yung buff. Kanina, nung nag-switch tayo sa swiftness, naiiwan yung dalawang buff. Diba? Ayun, swiftness na. May buff pa rin. Okay? Ngayon, na nag-switch tayo sa swiftness, nawala yung dalawang buff. So, ganun yung nangyayari. Minsan naiiwan yung buff, minsan hindi. Minsan naman, isa lang yung naiiwan. So, balik tayo. Hindi pa natin, wait pa 30 seconds Minsan naman guys, isa lang ang naiiwan. Minsan greater damage lang, so greater defense. So, kung ano man yung nagiging resulta, either maiwan man yung dalawang buff, ako na nagsasabi sa'yo, Giancarlos, hindi siya effective. Although, yun nga, may chance na maiwan yung buff. Sa 3v3 kasi hindi mo naman magagawa yun Sa labas lang talaga, So, pwedeng ganon. Minsan dalawang buff na iiwan. Minsan isa lang. Minsan wala. Gaya nito, walang naiiwan na buff. Okay? So, yun lang para sa video na to, At least nakita nyo ng mano-mano sa mata nyo, Kaysa sa comment ko sagutin. So, ayan, bumalik tayo sa energy health. Guys, ulitin ko, mag-buff ulit tayo, So, for the last time. Last na to. So, antayin ulit natin ng 1 minute. So, pagdating ng 53, bukan natin ulit. So, ayan, nakabuff tayo ng attack. Tsaka depth. Okay, so kanina, yung unang switch natin, dalawang buff na iwan. Pangalawang switch natin, dalawang buff na wala. So, tingnan natin yung pangatlo. Okay, so, antayin na natin. So, ito, bukan natin kung pwede na. Okay guys, so swiftness natin So, meron pang 23 seconds. Wait lang.
Nawala, wait lang ha. Buff natin ulit. So, antayin natin ha. So, ganun ang nangyayari guys. Minsan, dalawang buff na iiwan. Minsan, dalawang buff nawawala. Minsan, isang buff na iiwan. Minsan attack, minsan dep. Okay, so, pwede na siguro. 1, 2, 3! Oh, so yun guys, nawala yung dalawang buff. So, ayan, nakita nyo, nawala yung dalawang buff niya. So, yun. Ganun ang nangyayari. Minsan, naiiwan yung dalawang buff. Minsan, nawawala. Minsan guys, isa lang ang naiiwan na buff. Totoo yun. Ilang beses ko na kasi itong paulit-ulit na ginawa. So, random, no? Hindi ko matansya kung paano gawin yung dalawang buff na may iwan, paano gawin yung isang buff na may iwan. So, hindi ko siya alam kung may ritual ba yun o bug siya. So, basta ganun nangyayari. Minsan naiiwan yung dalawang buff, minsan walang naiiwan, minsan naman isang buff lang ang naiiwan. Okay? So, yun lang. Shoutout ulit sa inyo, no? Giancarlos, tsaka Noel de los Santos. So, yun lang para sa video na to. Sinagot na natin yung katanungan niya, no? Ang tanong ulit, energy elf ka, nag-buff ka, may iwan ba yung buff kapag nag-change ka ng class to swiftness? So, yun yung sagot sa video. Ayun lang, Jay Gabel, S527. AG Elf, Energy Elf, out tayo guys. Out, out, out!